Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang lihim na nakatago sa ilalim ng mesa. Nasa harap mo lang, halos maabot mo na. Pero kailangan mong yumuko, maglakas loob, at aminin sa sarili mong nandoon siya. May mga pag-ibig na isinisigaw sa entablado. May mga pag-ibig na isinusulat sa pader. At may mga pag-ibig na sa ilalim lang ng mesa nabubuhay. Tahimik, nanginginig, at umaasang balang araw ay hindi na kailangan magtago. Ako si Hector at ito ang kwento ng lihim ko sa ilalim ng mesa. Mainit ang umaga noon sa San Pablo. Unang araw ko sa opisina nang makilala ko si Charlie. Parang pati electric fan ay tinatamad umikot. Pawis na pawis ako habang bitbit ang folder ng requirements ko. Kabado. Bagong empleyado sa accounting department ng isang furniture shop. Ironic, 'di ba? Sa dami ng mesa sa paligid, hindi ko alam na may isang mesa palang babago sa takbo ng buhay ko. Uy, ikaw ba yung bagong hire? Pag-angat ko ng tingin ko, muntik na akong mawalan ng balanse. Matangkad, maputi. Medyo magulo yung buhok na parang hindi niya sinuklay pero bagay sa kanya. At ang mga mata, parang laging may alam na sikreto. Oo. Sagot ko. Ngumiti siya. Diyos ko. Kung may tax ang ngiti, baka baon na ako sa utang. Ako si Charlie. Senior staff mo. Huwag kang kabahan ha. Hindi ako nangangagat. Maliban na lang kung cute. Natawa siya. Ako naman parang gusto ko nang lumusod sa ilalim ng mesa. Kahit wala pa akong mesa. Sa unang linggo ko, si Charlie ang naging training officer ko. Magkatabi kami ng mesa. Isang mahabang kahoy na lamesa na gawa sa nara. Makintab, matibay at may sapat na espasyo sa ilalim para sa dalawang paa. O dalawang pusong hindi pa umaamin. Hoy, Hector. Mali yung encode mo. Kung ganyan ka sa pag-ibig, baka single ka habang buhay. Wala naman akong balak mag-asawa. Sagot ko, kunwari walang pakialam. Talaga? O baka wala ka lang balak aminin? At napatigil ako. Tumingin siya sa akin, nakangisi. Parang may hinuhukay. Simula noon, lagi na niya akong tinutokso. Kapag namumula ako, lalo niya akong aasarin. Grabe ka makatingin sa akin, Hector. May gusto ka ba? Sira ka. Sagot ko. Pero ang totoo, may gusto ako. Matagal na. Isang hapon, nawalan ng kuryente. Brown out, tahimik ang buong opisina. Ang tanging maririnig mo ay ang mga buntong hininga at reklamo ng mga katrabaho. Ang init, no?
Bulong ni Charlie. Ah, oo, sagot ko. Dahil mainit, pareho kaming naupo ng maayos. Bahagyang nakabuka yung mga paa para presko. Hindi ko na malayan na sa ilalim ng mesa. Nagkadikit yung tuhod namin. Parang may kuryenteng bumalik. Pero sa katawan ko. Gusto kong ilayo yung tuhod ko pero hindi ko ginawa. Sa halip, bahagya ko pa yung idiniin. Tahimik. Walang nagsalita. Pero ramdam ko na alam niya. At ilang segundo yung lumipas. Gumalaw yung paa niya. Marahang dumampi sa paa ko. Hindi aksidente. Alam ko. Humigpit yung kapit ko sa gilid ng upuan. Parang may lihim na usapan ang mga paa namin sa ilalim ng mesa. Mainit talaga. Sabi niya pero ang tono iba. Sagot ko. Hindi ko na kayang magsalita ng maayos. Sa ibabaw ng mesa, tahimik kaming dalawa. Sa ilalim ng mesa, may pag-ibig na unti-unting umaamin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero hindi na kami makatingin sa isa't isa ng diretso. Uy, Hector. Tawag ng katrabaho naming si Mang Lito. Bakit parang namumula ka lagi pagkatabi mo si Charlie? Mainit kasi. Sabay naming sagot ni Charlie. Nagkatitigan kami sabay tawa. Pero sa tawang yun, may kaba. Ang totoo, matagal ko nang kilala si Charlie. High school pa lang, crush ko na siya. Varsity siya noon. Ako, tahimik lang sa likod ng classroom. Hindi niya ako napansin dati. Ngayon, magkatabi kami sa mesa. Araw-araw. At araw-araw, mas lalo kong nararamdaman ang lihim na hindi ko masabi. Takot ako. Takot akong mawalan ng kaibigan. Takot ako na pagtawanan. Takot na masaktan. Pero higit sa lahat, takot akong hindi niya maramdaman ang nararamdaman ko. Isang gabi overtime kaming dalawa. Tahimik yung opisina, kami lang. Charlie. Mahina akong tawag. May itatanong ako. At eto lumapit siya at umupo sa harap ko. Magkatapat yung tuhod namin sa ilalim ng mesa. Bakit mo ginawa yun? Ha? Ginawa ang alin? Inosente niyang tanong. Yung pagdidikit ng paa mo sa paa ko. Wika ako. Tahimik siya sandali tapos ngumiti. Akala ko ba aksidente lang? Wika niya. Hindi. At mas lalo siyang ngumiti. Yumuko siya ng bahagya, halos magkadikit yung noo namin. Kung hindi aksidente, bakit hindi mo nilayo? Wika niya. Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, mainit, totoo. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang lihim sa ilalim ng mesa. Baka hindi lang sa akin.
Hindi lahat ng lihim ay kayang manatiling tahimik. May mga lihim na kapag hinawakan ka na, hindi napapayag na pakawalan mo. At ang kamay ni Charlie sa ilalim ng mesa, hindi marunong magsinungaling. Nakahawak pa rin siya sa kamay ko. Mainit, mahigpit, na parang may gustong sabihin yung bawat daliri niya. Charlie, anong ibig sabihin nito? Bulong ko. Hindi siya agad sumagot, sa halip, lalo niyang hinigpitan yung kapit. Sa tingin mo, pilyo niyang sagot. Hindi ako marunong manghula eh. Wika ko naman. Di marunong ka pala umamin. Wika niya. Napatawa siya. Halos atakihin ako sa puso. At ang sabi ko ng seryoso, hindi biro to. At unti-unti nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Nawala yung ngisi, napalitan ng isang bagay na mas totoo. Hindi ko rin alam kung ano to, Hector. Basta, ayaw kong ilayo yung kamay ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at mainit na sabaw ng sabay. At ang tanong ko, hindi ka ba natatakot? At ang sabi niya, takot sa ano? Sa sasabihin ng iba. Sumandal siya sa upuan, tumingin sa kisame. At ang sabi niya, mas natatakot akong magsisi. Tahimik at sa labas, may dumaan na tricycle. Sa loob, dalawang lalaking nanginginig sa katotohanang hindi pa nila kayang pangalanan. Kinabukasan, parang may sariling isip ang mga mata namin. Kapag magtatagpo, agad na maglilihis. Kapag maglalayo, kusang babalik. At ang sabi ni Mang Lito habang nagkakape, "Uy, bakit parang may teleserye sa mesa nyo?" At ang tanong ni Charlie, ano yun?" Parang may tensyon. Parang may anytime maghahalikan. Wika pa ni Mang Lito. Nabulunan ako sa tubig. Grabe ka, Mang Lito. Wika ni Charlie na kunwari galit pero halatang natatawa. At ang sabi pa ni Mang Lito, biro lang pero seryoso, bagay kayo. Tumawa yung buong opisina at ako, gusto ko nang magtago sa ilalim ng mesa. Sa tanghali, sabay kaming nagpunta sa pantry. Tahimik. Hindi katulad ng dati na puro asaran. Galit ka ba? Tanong niya habang hinahalo yung kape. Hindi. Sagot ko. Bakit parang ang layo mo? Wika niya. Huminga ako ng malalim at ang sabi ko, kasi hindi ko alam kung saan tayo nakatayo eh. Napatigil siya. At ang sabi niya, hindi ko rin alam. Pero alam kong hindi ako nagsisisi. Charlie, hindi ako laro. Wika ako. Alam ko. Wika naman niya. Hindi ako sanay sa ganito eh. Hindi rin ako. At ito, nagkatingin lang kami. At sa unang pagkakataon, walang biro. High school pa lang. Crush na kita. Wika ako. Parang bumagal ang mundo. At ang mahina niyang tanong, ano?
Hindi mo naman ako napansin noon. Varsity ka, ako tahimik lang. Wika ako. Hindi siya nagsalita at lumapit siya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Wika niya. Akala ko imposible eh. Wika ako naman. Ngumiti siya, hindi pilyo, hindi mapaglaro. Malambot. Baka ngayon, hindi na. Wika naman niya. Pagbalik namin sa mesa, may bagong kaba. Umupo siya, umupo ako. Sa ilalim ng mesa, parang may magnet ang mga paa namin. At ang bulong ko. Charlie, baka mahuli tayo. Hindi tayo gumagawa ng masama. Wika niya. Napangiti ako. Hindi ba? Kung masama ang pagmamahal, edi sana bawal ang puso. Wika naman niya. Napailing ako. At ang sabi ko, ang drama mo. At ang sagot niya, ikaw kasi, seryoso masyado. Bigla niyang tinapik ang tuhod ko sa ilalim ng mesa. Hindi na ako umatras, sa halip. Hinawakan ko yung kamay niya. Saglit, mabilis, pero sapat para sabay kaming mapangiti. Bandang hapon, pumasok ang may-ari ng shop. Strikto, matinis ang mata. At ang sabi niya habang umiikot ang tingin sa amin, professionalism ha? Pakiramdam ko alam niya. Charlie, ikaw yung senior. Ikaw yung magturo ng tamang asal. Wika ng may-ari ng shop. Opo, sagutin Charlie. Pag-alis ng boss, pareho kaming napabuntong hininga. Baka kailangan na natin mag-ingat, sabi ko. Takot ka na? Wika naman niya. Hindi. Ano? Mas gusto kong sigurado. At ito, tumitig siya sa akin. At ang tanong niya, sigurado ka ba sa akin? Hindi ako sumagot agad pero sa ilalim ng mesa, hinanap ko yung kamay niya. At nang magdikit ang mga daliri namin, bumulong ako. Oo, sigurado ako. Gabi na. Magka-chat kami. At ang sabi niya, kung sakaling maging tayo, kaya mo ba? Matagal bago ako nakapag-type. At ang sagot ko naman, kung sakaling maging tayo, huwag mo akong bibitawan. At lumipas ang 1 segundo. At ang sagot niya, hindi ko na nga inilayo yung kamay ko, 'di ba? At napangiti ako sa dilim ng kwarto ko. Sa ilalim ng mesa, nagsimula ang lahat. Pero sa puso, unti-unti na itong umaangat. May mga pag-ibig na tahimik lang dapat, pero kapag nagsimula ng umusbong, may mga matang kusang nagmamasid. At minsan, hindi sapat ang ilalim ng mesa para itago ang tibok ng puso. Pagpasok ko sa opisina, iba yung pakiramdam. Parang may hangin na may dalang chismis. Uy, Hector! Bulong ng isang staff sa likod ko. Close na close kayo ni Charlie ha? Napangiti lang ako, kunwari wala lang. Pag-upo ko sa mesa, andun na siya. Nakatingin sa screen pero ramdam kong alam niyang may usapan sa paligid. At ang mahina niyang sabi, may issue tayo. At ang sagot ko,
Alam ko, sa ilalim ng mesa hindi muna kami nagdikit. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil natatakot kami. Bandang tanghali, tinawag si Charlie ng boss sa opisina. Mahigit 20 minuto siyang wala. Pakiramdam ko 1 oras. Pagbalik niya, seryoso yung muka. At ang tanong ko agad, anong sabi? Umupo siya, huminga ng malalim. May narinig daw silang usap-usapan eh. At eto, nanlamig ako. At ang tanong ko, tungkol saan? At ang sagot naman niya, sa atin. Parang may kumalabit sa sikmura ako. Anong sabi mo? Wika ako. Sabi ko wala, magkaibigan lang. Wika naman niya. Mas masakit pala marinig ang salitang magkaibigan kapag alam mong may higit pa roon. At ang tanong niya, okay lang ba sa'yo? Hindi ako agad sumagot. Kung yun ang kailangan eh. Wika ako, tahimik. At sa ilalim ng mesa, hindi kami nagkadikit. At sa unang pagkakataon, na-miss ko yun. Habang nag-aayos kami ng papeles, biglang dumating si Mang Lito. Oh, bakit parang may lamay dito? Biro niya. Wala. Sabay naming sagot. Hindi kayo nag-away? Hindi. Sabi ni Charlie. Sayang. Akala ko may aamin na. Wika ni Mang Lito. At eto, napailing ako. Mang Lito naman eh. At eto, tumawa siya. Relax lang kayo. Basta tandaan nyo. Kahit anong relasyon, mas mahalaga ang trabaho. At pag alis niya, nagkatinginan kami. Mas mahalaga ba? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Sagot ni Charlie. Kinagabihan, nagkayayaan ng buong staff na kumain sa karinderya sa kanto. Magkatabi kaming naglalakad ni Charlie pero may pagitan. Isang hakbang na tila simbolo ng pag-iingat. Habang kumakain, may nagbiro. Charlie, may girlfriend ka na ba? Napatingin siya sa akin saglit bago sumagot. Wala. Boyfriend. Sabat ng isa. Tas nagtawanan at ngumiti siya. Wala rin. Di ko alam kung bakit may kirot sa sagot niyang yun. Pagkatapos kumain, sabay kaming naglakad pa uwi. Tahimik ang gabi. May ilaw ng poste. May mga insektong umiikot sa paligid. At ang tanong niya bigla, nasaktan ka pa? Sa alin? Sa sinabi ko kanina. At eto, hindi ko na tinago. Medyo. Tumigil siya sa paglalakad. Hector, hindi ko kayang isigaw agad eh. Hindi ko naman hinihingi. At ito, lumapit siya. Pero hindi ibig sabihin wala. Wika niya. Tahimik ako. Unti-unti, hinawakan niya yung kamay ko at sa gitna ng madilim na kalsada, walang mesa, walang takip. At ang bulong niya, takot ako. Sa akin, wika. Sa mundo, wika naman niya. Ngumiti ako ng bahagya. At ang sabi ko, hindi naman natin kailangan labanan ng mundo ngayon. At ang sagot niya, kailan? Tara. Doon muna tayo sa ilalim ng mesa. Wika ako. At ito, natawa siya.
Sabi niya, loko. Pero hindi niya binitiwan ang kamay ko. Kinabukasan mas naging maingat kami. Walang hawakan, walang dikitan, pero habang tumatagal ang araw, parang mas lumalakas ang tensyon. At ang bulong niya bigla. Mismo. Ano? Wika ko. Yung ilalim ng mesa. Wika naman niya. At eto namula ako. Sabi ko, Charlie. Anong Charlie? Pwede yun ang ngisi. Trabaho tayo. Ikaw mismo ba ako? At eto hindi ako sumagot. Pero sa ilalim ng mesa, marahan kong inilapit ang paa ko sa kanya. Saglit lang, isang dampi, sapat na. Bandang hapon may dumating na bagong trainee, babae. Maganda, malangiti. Hi, Kuya Charlie. Malambing niyang bati. Napansin ko yung paraan ng pagngiti ni Charlie pabalik. Biglang may kung anong sumikip sa dibdib ko. At ang sabi ng boss kay Charlie, siya na yung tutulong sa'yo. Magkatabi sila ngayon, ako, sa kabilang dulo ng mesa. Sa unang pagkakataon, may ibang nakaupo sa pagitan namin. At sa ilalim ng mesa, wala akong maabot.